So, ito yung pinaka legit na source natin. Alright. So, since wala pa tayong crypto exchange, halimbawa, no? So, bibigyan ko rin kayo ng magandang discount. Click nyo lang yung ibaba ng ating video description at pwede na kayo mag-register sa ating Binance. Okay? Okay guys, so kunin muna natin itong mga crypto na titira natin ang kanilang technical. Okay, so punta tayo dito sa coinmarketcap.com. Okay, so nakikita nyo naman itong site, no? By the way guys, maisingit ko lang, itong coinmarketcap.com para siyang Instagrams na meron na siyang diamond. So i-click nyo yung video description sa ibaba, ilalagay ko yung aking link, no, para at least in partnership tayo na makakakuha tayo ng diamond for free. Okay, tapos pwede natin yung i-buy ng mga NFT dito sa CoinMarket. Okay, so later ipapakita ko sa inyo. Okay, so pagka nag-register kayo sa aking link is magkakaroon tayo parehas ng bonus. Alright, so baba lang tayo dyan. Actually may mobile app din yan, papakita ko rin sa inyo. Okay, so kukunin natin number 1 is BTC. Yan. Okay, so wait lang guys kasi nag-note ako. Okay, number 2 is ETH, mga 10, no. Number 3 is actually para tong exchange ito yung parang pinaka-dollar, mini-mirror yung galaw ng US. So ito yung ginagamit na pang exchange. So makikita mo dito sa chart is parang pantay lang, so i-skip natin yan. Also this one, USD coin. Okay, so number 3 BNB. Yan. So Binance ang gagamitin natin sa ating crypto, no. Actually again itong BUSD i-skip natin. So number 4 is ADA. Number 4 is ADA. So pang number 4 pala si ADA ngayon, no? And then XRP number 5. Okay, mga 10 ang kukunin natin, no? So number 4, 5, 6 is Sol. Ayan, Solana. Bakit ay ka number 9 at to number 6 pa rin? In-skip natin yung mga pang exchange. Okay, like itong USDT, USDC, BUSD. Yan, parang mini-mirror niya yung $1 yung USA dollar. Okay, so number 7 is Doge. Okay, number 7. Number 11 is ayan, no, itong DAI. Actually kung mini-mirror kasi $1, ano. Tingnan natin. Skip natin to muna ngayon. So mag-jump tayo dito sa, usually yan mga naglalaro sa $1 yung mini-mirror yung USD. Okay, so number 8 is DOT or Polkadot. Number 9 is Matic or Polygon. Number 9 is DOT. Sorry, Matic. Matic, okay. Or Polygon. Last time isang number 9 ko is Tron. Number 10, okay. Last time Shibang number 10 ko is Avalanche or Avax. Avalanche. Naging number 11 si Shib. Sige, sama na natin si Shib. So hanggang number 11 tayo ngayon, no. Shiba Inu. Shiba Inu. Okay.
Okay, although pang number 50 na dito sa list, no, ng CoinMarketCap. So, ito yung pinaka legit na source natin. Alright. So, since wala pa tayong crypto exchange, halimbawa, no, so, bibigyan ko rin kayo ng magandang discount. Click nyo lang yung ibaba ng ating video description at pwede na kayo mag-register sa ating Binance. Okay? O, malaki yan, ha? 20%. Now, punta tayo dito sa tradingview.com/chart. Okay? So, pwede nyo rin itong kopyain. Okay? Itong legit na source. Actually, para mapakita ko sa inyo yung chart na ginagamit natin. Okay? Kasi marami tayong followers na nagtatanong kung yung ating chart na ginagamit sa PSE is magagamit sa crypto. Of course, magagamit natin. Okay? So, since hindi tayo member or premium member ng TradingView, hanggang 3 lang ang pwede natin gamitin na indicator. Actually, 2 nga lang, di ba? Oh. Di imbis na gagamit ka ng MA na pa isa-isa, gamitin na natin kagad yung cross para 2 siya. 'Di ba? 2 siya pero isa pa lang ang count nun. Oh. Gamitin natin yung cross na yung yung ating short is 50 and 200, 'di ba? Tapos yung gamitin natin yung style natin kasi yun ang style natin, 'di ba? Yung 50 is blue and 200 is green, tapos yung cross natin is again blue, pero maliit siya. Ayun, yan. Ba't malaki pa rin dyan? Okay, okay lang siya. Okay, so yan, yun, para kita natin yung cross. Okay, alaki na natin to. Yan, may list na tayo di ba? Kaso pa natin papalitan. Escape naman natin. Ayun, dito ako magkiklik. Ayun. Ngayon laki ang kinawala Natawa ay. Alright, so, isa pa lang yan. Since hindi naman ako nagbayad sa TradingView, enough na sa akin yung 3 kasi. So, let's say sabihin natin na lagyan pa rin natin ng 2. Okay? O, isa pa. O, yun, diba? 3. 1, 2, 3. Since pinagsama na natin dito yung MA 50 and 200, di ba parang naka-discount tayo? Isa lang ang bilang yan. Okay? So, tinan mo, pag nag-3 na ako, halimbawa, gagamit ako ng isa pang moving average. Okay? O, yun na. Maghahanap na siya ng yung basic lang tayo kasi basic. Kasi, actually, hindi na itong ginagamit ko, guys, yung TradingView. Doon ako gumagamit directly sa Binance. Okay? So, once may Binance account na kayo, again, mag-register kayo, okay? So, magiging madali lang. I-click nyo yung ibaba, mag-register kayo kahit sa mga smartphones nyo, okay? So, pero doon sa mga followers natin na nag-stock market pa lang, pwede nyo tingnan dito sa TradingView kasi nandito lahat. May mga collections sila. Like, sige, 3 lang gagamitin natin, no? Gumamit tayo ng next time na to, no? Kasi pinakita ko lang sa inyo na 3 yung ating pwedeng gamitin. Okay? So, punta na tayo kaagad para makita nyo. Titignan mo, BTC. Paano ba ako napunta dyan? Dito, i-click nyo lang dito. Yun. Yan. Pag click nyo dyan, makikita mo dito all stock. Kung mga nasa US, yan, stock, future, forex, crypto. Of course, yung naka-highlight is crypto. Tapos yung BTC, USDT, puro ito yung titinan mo, USDT. Yun yung pair niya. Tapos punta ka rito, Binance. Ayun, tapos yung mga other exchanges, ando dyan. Crypto exchanges. Okay? So, palagi tayong dito yung Binance. Yun yung logo ng Binance. Okay? So, i-click natin yan. So, ayan siya. Okay? So, based doon sa ating awareness sa paggamit ng moving average, 50 and 200, actually plus na to na may cross. Di ba wala pa siyang tapos nasa 1 day tayo. Litan natin siya kasi medyo mas volatile siya, no? Or mas mabilisan yung galaw niya. So, gawin natin siyang 4 hours. Kasi yun yung susunod no? So, yun. Okay. Ikaw, nasa sayo, no?
So kung gusto mo ibalik natin sa 1 day, no problem. But yung iba tinitingnan nila ng mas naka-zoom kasi nga is mas mabilisan ang galawan dyan. And 24 hours to, no? Hindi katulad sa stock market natin na 5 days in a week lang, no? It is 24 hours. 7 days, no? Okay, so nasa 4 hours side yan muna natin tingnan. Or ibalik natin sa 1 day, tapos tingnan natin next time yung 4 hours. Tapos may dadagdag tayong mas maliles yung ating risk. Okay, so based dito sa 1 day, Bitcoin number 1, di ba? Titingnan natin yung technical overview ng 11, no? Or BTC, wala, naka downtrend siya, or yung trend niya is pababa. Okay, ayun, meron siyang mga ad. Okay, so kung ayaw mong mga ad, yan, mag-subscribe ka, pwede naman. So kung bago ka pa lang, 30-day free yan. Okay, so number 2, BTC wala, i-cross na natin dito sa ating list. Actually, isasama ko to sa aking Patreon account. So doon sa mga gusto mag-support sa akin is pwede nyo nang magkakaroon kayo ng weekly overview, or every 5 days i-review natin to kasi mas mabilisan. And similar doon sa isa nating account sa Patreon, yung stock market, no? I-reviewin ko rin every week, ando doon din. Right, so yung mga link na yan, yung aking Patreon sa mga talagang fam natin dito sa trade ko to, gusto niyo mag-support sa akin, is nandito sa baba yung ating Patreon. Okay, Patreon link. ETH number 2 na tayo, USDT Ampere, no? Ayan yung Binance. Wala pa rin. Okay, so wala pa tayong nakikita na kasi ayan, may cross tayo, no? Nasa dead cross pa siya. Wala pa tayong nakikitang golden cross, or yung cross na nag-support, okay, or nasa taas yung mga price action. Okay, although dito is malapit na ayun, nag-cross na siya sa 50. Antayin mo doon, tas magko-cross. Okay, so kahit nagda-downtrend yan, naka-monitor tayo, diba? Kamukha nito, ang nasa top niya is yung ito. Dito tayo magkiklik sa Binance. Okay, nakikita niyo naman yung ating mouse. Wala pa rin, no? Naka-downtrend siya. Ayan, so 1 day. Sorry, BNB Perp. Ba't BNB Perp yun? BNB USDT. Yun. Saan yun? Ito, BNB USDT. Ayun. Diba, nakikita yung pairing, ha? Titignan niya kasi minsan nakakalito, no? So wala pa rin siya, no? Wala pa siyang buying signal, or kung ikaw is natatalo ka, talaga naman kita sa trend na ginagamit natin. Di ba pwede siyang gamitin, yung moving average. Ang iba actually is ginagamit yung exponential kasi mas may weight yan sa most recent period. Okay, hindi siya equivalent or equally weighted from yung kung ilan yung period na ginagamit mo. Halimbawa ito is 50 period, 50 bars, so equally divided siya. Okay, ito namang EMA, meron tayong video nyo, tingnan nyo yung ating lesson dyan, or sharing. Okay, so XRP daming daldalin. XRP, ayan. So wala pa rin, di ba kitang-kita? Yan tayo bibili. Tingnan mo dito, paano nila na-catch yan. Tingnan mo mga guys, ha. Ayun, na-catch nila dito. Yung, di ba? Nakikita mo yung 45-degree angle ng line. Okay? Na pagka siya is nag-i-straight, okay? Nagkakaroon siya ng consolidation or sideways trend. Tatlo yung ating trend, di ba? Uptrend, sideways, and downtrend. Is nagkakaroon na ng pag naka-sideways, wala kang gagawin. Naka-hold ka kung ikaw is holder. And pagka nag-downtrend na, initial pa lang ang move ng pagda-downtrend, magbebenta ka na. Kung hindi is
malalim ang iyong magiging pagkalugi at matagal ka magbe-break even. Okay, so medyo bilisan natin. ADA USDT, ayun, Cardano. Di ba pipiliin mo lang doon? Wala pa rin bagsak talaga namang bagsak ang sabihin nila bakit huwag tayong masyadong mag-think kung ano. Kasi di ba technical analyst nga tayo, nagpa-practice tayo ng binabasa natin yung history. So hindi tayo masyadong concerned dyan sa mga news, okay, or funda or mga hype, di ba? Wala pa rin yung Sola. Doge na tayo. Okay, Doge USDT or Dogecoin, nakababa pa rin. Isipin mo mabuti minomonitor natin nakababa. Once yan nag-consolidate and then mag-uptrend dyan, di ba nauna ka? Di ba? Nauna tayo. Kung kailan mo mababalitaan, naka-hype na. Ando doon na siya sa tuktok. Actually, ang news, halimbawa, ito yung trend niya. Okay? Okay? Andito na siya pagka nabalitaan natin. Tapos doon ka palang bibili, pababa na. Nagbebenta na. Kumikita na sila, nag-harvest na. Di na iwan ka. Diba? Ganun ang ganun ang awareness na gagawin natin. Matic, okay? Matic. Sorry, naiwan yung M. Matic. Hindi ko na masyadong mapindot tong T nito. Ang laptop. Matic Network. Ayan. Medyo nagkaroon dito ng ayan tinitingnan ko tandaan nyo to yung ating nire-review, napansin ko agad na meron dito downtrend, pero parang nagkaroon siya ng breakout dito, and meron na siyang breakout doon. Nagkaroon na rin siya ng gap sa 50 moving average, tingnan mo kung mag-break up doon. So lagyan natin to ng marking, itong Matic number 9. Favorite yung number 9 di ba? Favorite number natin yan. Avalanche or AVAX. Okay, number 10 na tayo. AVAX, yun, calculated by TradingView. But TradingView yun, tingnan natin calculated by Binance. AVAX USDT, yun, AVAX, ito yun guys. Okay, USD lang pala yung kanina. Tingnan mo yeah, ayun, calculated. Hindi ito yung i-click natin yung USDT. Yan, palaging USDT. Yan. Okay, or pag nasa BNB na tayo or Binance, BUSD, Binance USD yung gagamitin natin. Okay. Wala tingnan natin. Actually yung trend nito is pag so medyo malayo. Okay, so wala pa. Yung number 9 lang malapit yung Shiba, bumaba siya nakita ko nito last time na malapit na siya sa near breakout na siya hindi pa rin nagtuloy SHIB, USDT, Binance. Ayan. Ayun actually yung trend niya na yan. Ayun, tingnan natin sa 4 hours yung SHIB. Actually nag-uptrend na siya ng paunti-unti. Ayun kasi ito hindi na siya nag-create ng lower low ayun tapos kung yung tumaas dun, hindi na siya dire-diretsong naglo-lower low pag ganun. Get nyo ba yung sinasabi ko guys? Ayan, pag ganyan parang tumataas na siya so from here, ayun, parang tumataas na siya. Okay, tingnan natin kung magkakaroon nyo ng magandang trend, and dagdagan natin yung volume. Tingnan mo yung volume dyan yun, volume. Di ba nakailan pa lang tayo? 2 pa lang, 1, 2, di ba? Makikita mo yung taas baba ng volume dyan para makikita mo rin yung trend. Okay, so kung may question kayo guys, i-click nyo lang dyan sa baba at mag-message lang kayo. Okay,
So, di ba pwede natin gamitin? Happy?